soon. And at the same time, Attorney Nico, ano ba yung kailangan nating steps na gagawin for us to create yung sinasabi mong office under the Department of Justice para sa ating mga real estate transactions? And hopefully baka mamaya pwede nang simulan natin sa office. Later on, magiging one-stop processing center. Tapos dire-diretso na. Kasi yung New Bilibid Prisons yata under din sa DOJ, para pwedeng one-stop processing na. Yes, Attorney Nico. So, itong Joint Circular number 1, Series of 2021, ay pinirmahan ng lahat ng kalihim ng iba't ibang departamento noong July 2, 2021. Pero yung first and only meeting ay ginawa last year lang, 2022, ng around April. No? At wala nang follow-up po dahil dun sa change of administration. Kaya timing na in-invite tayo ni yung mga organizers dahil naangkat ko na yung joint circular dahil just to let you know, yung transition phase hindi gaano kadali, no? Kailangan talaga i-turn over ng maayos. And yung naging representative ng DOJ dito sa ad hoc committee ay parang nagka-medical leave, no? So hindi na talaga nabuo yung task force. But at least now, dahil nandito tayo and I guess parang na-bring to light, no? Nagkaroon ng discussion with the secretary kanina, medyo nabalik ulit sa focus ni secretary. So, the next step here, dahil nung kinausap ko siya, sabi ko, Soj, meron tayong event mamaya, magsasalita ako, ano yung gusto nyong iparating sa ating mga brokers. At yun ang sabi niya, katulad din sa iba't ibang mga professionals na kailangan ng lisensya, abogado, real estate brokers, and all the other lines of doctor, all that. Gusto niyang gumawa ng isang undersecretary in charge dun sa mga professional licensed industries. In that sense, kagaya po ng sinabi ni Sir, no, na mas streamline na ngayon, lahat ng concerns pwede na natin ilapit doon sa undersecretary na yon at lahat ng kailangan gawin, whether it be regulating yung mga unlicensed na nagpapanggap na professionals, yung sa investigation, request for prosecution, lahat yon isang tao na lang ang mag-handle nun. And ang difference kasi niyan, kung ad hoc committee, parang magbibigay ka ng responsibility sa bawat department or ahensya na kasali sa ad hoc committee. Kung meron tayong office na yung mandate talaga, yung mandato talaga niya ay i-protect yung licensed professionals, siya na mismo ang siguro maging proactive dun sa pag-coordinate ng iba't ibang ahensya. Mahirap po kasi yung iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento, daming trabaho, tapos mag-meet lang every month or every 2 months, every 3 months. Tapos doon na nila pag-usapan yung mga problema, mga concerns, no? Mas maganda na dedicated ang isang office doon sa mga concerns na yon. At alam na rin natin kung kanino tayo lalapit, no? And it will become the sole purpose of that office to help mga licensed professionals natin sa Pilipinas. So I hope na welcome development ito sa inyo dahil ito ay siyempre, sa tingin ni Secretary, ay isang importanteng hakbang para ma-prevent na natin or mahuli na natin yung mga kolorum. Thank you very much. Mr. Moderator, Yes, sir. meron lang akong tanong. Lahat po ba dito licensed real estate broker? Please raise your hand. May kilala po ba kayong unlicensed practitioner? Raise your hand po. Nagreklamo po ba kayo? Di ba? Ang tanong Yun ang sinasabi ko po na ang dami niyong kilalang unlicensed broker pero wala akong nakitang parang daming dapat reklamo. Di ba? Yun lang po yung na parang ewan ko kung bakit. So maybe you should report that to your motherboard.
to complain about unlicensed practitioners, no? So, yun lang, it's a little bit disheartening kasi alam natin na it's a violation but then we're not doing something about it. Yun lang po. Ayan, so thank you very much, Attorney Ray. So, actually may mga question dito na yung mga ano ba ang pwede natin gawin,